Good day mga ka-sounds, welcome back na naman sa ating panibagong video ngayon. Bali ngayong araw na ito sa ating video. So kung makikita nyo po, meron po ako dito mga speaker sa likod. So nakapatong po yan, bali apat po ito. Ngayon pag-uusapan natin yung mga ganitong klaseng speaker kung alin ba yung mas practical po pag once po na bumili kayo ng ganitong klaseng mga speaker. Bali about ito sa mga passive speaker. So meron pa akong active po dito, bali sinama ko lang siya dito sa passive para at least meron siyang partner. Po mga boss idol, yung usapin po natin dito tungkol po sa mga passive speakers. So ito po yung mga speakers na ito. Bali tinakpan ko lamang po yung mga brand po nila para po at least hindi po makita. So unang-una wala tayong sinisiraan po dito na anumang brand. Kung meron mang makadiscovery kung anong brand po ito, wala po tayo ditong sinisiraan. According naman sa paggamit ko dito, ito naman is made of plastic po mga boss idol. Ito naman is made of kahoy po siya. Pero hindi lang ako sure mga boss idol kung kahoy po ito kasi nga po malambot din po siya. Parang MDF din po yung made po ng ganitong klaseng box po niya. So isi-share ko lamang sa inyo no kung ano ba talaga yung mas practical po pag bumili tayo ng mga ganitong klaseng speaker. Actually mga sir idol, kung sa quality, napakaganda po ng mga quality po ng ganitong klaseng speaker. Yun lang mga sir idol no, yung na-notice ko lang kasi dito mga boss idol no, sa mga boxes po nila, may mga ano talaga, mayroon po tayo ditong advantages and disadvantages sa mga ganitong klaseng box po ng mga speaker. Kagaya po dito sa box na ito, made of plastic po ito. Kahit po tumagal po ito sa inyo, hindi po siya masisira. Pero lang talaga, kung mabagsak po ninyo yung speaker na ito, yun lang, talaga pong magka-crack po yung mga ganitong klaseng box po ng speaker. Dito naman sa made of kahoy po na, na box ng speaker na ito, kasi nga po, madali po siyang mapudpod. Yan lang po yung problema po dito pag once po na tumagal. Kagaya po nito, nabunggo po siya and then po talaga pong na-damage po yan. Pero depende na rin yan sa inyo mga sir idol kung ano po yung gusto po ninyong klaseng box. Para sa akin okay naman ito. Dapat lang talaga yung maintenance sa ganitong klaseng mga box. So dito naman sa plastic box na ito mga boss idol no, okay na okay po itong gamitin, mas tatagal po ito. Basta maingat lang talaga kayo dito sa plastic box no. Yung problema lang dito, pag once po nahulog talaga pong magka-crack po ito. Mabibiyak po ito mga boss idol. Pero yung advantages po dito no, pag once po na maingat kayo mga sir idol, talaga pong tatagal yung ganitong klaseng box po kung ikumpara po natin dito sa ganitong klaseng box na kahoy. So mas okay para sa akin yung ganitong plastic box mga sir idol. Kasi nga po, hindi po siya na-attract sa mga anay, kung ano-anong mga klaseng insekto. So okay na okay po na gamitin yung plastic box para sa akin. Yun nga yung video topic natin ngayon mga boss idol. Sana may naintindihan kayo sa ating explanation po dito. So bali binabase ko lang naman ito mga boss idol sa aking experience sa mga ganitong klaseng box. Pero kung hindi po kayo sang-ayon sa aking opinions, kayo pa rin yung may decision po kung anong gusto po ninyong mga klaseng box po na gagamitin po ninyo pagdating po sa mga passive speaker. So hanggang dito na lang muna. Sa mga bagong nag-subscribe, huwag nyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga ka-sounds.